naman po yung mga properties of marriage according sa Catholic Church? So, according to the Catholic Church, yung properties ng marriage, yung ibig sabihin yung pinaka essence of time ng marriage na kinakailangan nandun yung tinatawag na unity at saka indissolubility. So, unity meaning yung dalawang tao are united. Nagkakaroon ng unification yung dalawang tao. Nagbibigay sila ng mutual consent, yung pinaka-essence ng sacrament. By the way, sacrament nga, yung essence nun, yung mutual consent na yun, yun na yung matter and form ng sacrament. Matter and form meaning yung matter, yung narinig na nakikita, yung form, yung pinaka-essence. So, isa lang yung kanilang matter and form. That's mutual consent. And yung mutual consent na yun, sa marriage, once na may mga properties sila na tinatawag na unity and indissolubility. Yung unity na, it means two persons are united. And then, indissolubility, meaning yung pagkaka-unite ng dalawang person na yun ay hindi mababalo. Till death do us part. So, yung unity is against yung dun sa sinasabi na divorce. So, once two persons are united, yung unity nila is between two of them. Hindi pala divorce, yung palang polygamy. So, ang unity is against polygamy. Ibig sabihin, yung unity is between this person and the other person. And they are united as well. So, walang matatas mga third party. So, hindi pwede na sa marriage, kakasal ka, dalawang asawa mo, or tatlo. That's what we call polygamy. So, kung pag lalaki, polygamy. At kapag babae, polyandry. Sa babae maraming asawang lalaki. So, that's again, unity is against this one, this polygamy. So, ang indissolubility naman is against divorce. sa civil, may tinatawag tayong divorce. Ano yung divorce civil? Meaning, yung consent ng dalawang kinasal civilly ay pwede mong ma-dissolve. Yan. So, yung yung consent, pwede ma-divorce civilly. For sa simbahan, yung indissolubility na tinatawag, once you're married sa simbahan, at ito isang sacrament ng Catholic, ay may tinatawag na indissolubility. Meaning, hindi siya na nakakagat. Hindi na hiwalay. Hindi na di-dissolve once you are married. Kaya nga sabi nga, till death do us part. Ngayon, siguro matatanong nyo kung bakit may iba minsan na kinasal sa Catholic, pero naghiwalay. So, that's what we call sa simbahan na separation. Hindi yung divorce. So, minsan, na yung tao, dahil sa circumstance na nangyayari sa bahay, so nabubugbog o laging nag-aaway, minsan ina-advise ng simbahan na sila yung maghiwalay muna. Maghiwalay meaning not divorce, but separate. Ibig sabihin, separate sila, so hindi sila pwedeng mag-asawa. Ibig sabihin, separated na kayo, hindi sila pwedeng kumuha pa ng iba pang asawa na hindi sila pwede. Kasi sa mata ng simbahan, sila pa rin ang kasali, sila pa rin dalawa. At minsan, may tinatawag ng simbahan na nalitis, yung pagbibigay ng pag-avoid ng isang kasal. Hindi living yung divorce. Kasi iniisip ng iba na bakit, for example, perfect example ay si Sharon Conesa at si Grammy Construction. For example, yung mga sistang ganyan. Nakinasal sila sa simbahan. Pero bakit si Sharon nakapagpakasal si Tito? Pangilinan, di ba? So kasi, may tinatawag sa simbahan, hindi divorce yan. Yun ang iniimbestigahan ng mga bugari ng simbahan. Yung mga bugari din ng simbahan, lalo na sa marriage. Iniimbestigahan nila at nakikita nila minsan na sa yung tinatawag na binibigyan nila ng void or nullity yung isang kasal ng marriage. Meaning na from the first point, ay wala nangyaring marriage. So it's not divorce, kasi baka inisip ng iba, nag-divorce naman sa simbahan. Katulad nun.
Meaning, from the first instance, yung kasal ni na siya nagsabi, for example, ay hindi walang kasal. Kasi may impediment. Ibig sabihin ay, wala nangyaring kasal doon kasi wala yung lahat ng mga requirements na nangyari. Although, pinasal sila, not knowing yung mga impediments na meron pala doon. Nalaman na lang yung mga impediments after ng kasal. So, ibig sabihin, kung nalaman yung impediments, ay walang kasal. Ibig sabihin, from the first instance, hindi sila kinasal. So, hindi sila kinatanggap ng simbahan. So, yung kasal nila, hindi tunay. So, kaya, nakapagpakasal sila ng bago. Ano po yung mga pertinent parts na meron? Yung pertinent rights, ay yung yung kinakailangan mga about ano yung proper rights na meron sa ating pamilya. Yung mga rito na ginagawa sa marriage, di ba? Siyempre, ang mga rito sa marriage, kinakailangan ikaw ay baptized, and then ikaw na kailangan ito ay confirmed, get permission ka, and then yung mga rights na iba na ang pinaka-ano doon, yung pinaka-symbol na binibigay sa inyo, ito yung pinaka-English English ba? Wala. Hindi ka rin na lang. Array. Yung array. 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 So, yung tingting at aras, yun ang pertinent na life na pinakakita sa marriage. Kasi that symbolizes yung unity at indissolubility ng mag-asawa. For example, yung tingting. For example, yung tingting ay sinusuot yan doon sa tawag dito. Sorry. Ring finger. Bakit daw sinusuot sa ring finger yan? Kasi doon nasi-symbolize yung pagka-bigay unity ng dalawa. It's a symbol na yung dalawa, may contract, nagkakaroon sila ng isang covenant. Yung mutual consent nila, pinapakita nila doon. Na meaning, sa pamamagitan nitong sinsig, ay pinapakita nila na sila ay may kakontract, may ka-covenant. Na sila ay may isang taong minamahal ng balang asawa. Kaya naminsan, so malinis, kapag nakikita mo may sinsig ng isang tao, ay siguro kasal na. Kasi yun ang ating isipin, kasal na. So yung mga mag-asawa, yun ang ba nila yung mag-asawa. Yan. Kasi, sabihin nun, ay kasal na sila. Ibig sabihin ay sila ay may ika-unity na. May isa ng taong ka-unity. So that's the first life na kinakailangan sa marriage, yung sinsing. And then, the other one, ay di yung aras. Ibig sabihin naman yung pagkakatiwala. Kasi sa marriage, hindi lang naman ang properties na pinapangako mo ay yung unity and indissolubility. May isa pa diyang pangako, yung goodness na meron sa marriage. Kumbaga yung characteristic na meron ng isang Catholic marriage. Kasi yung isa, yung security. Sa marriage, kapag nag-asawa, may purpose na mga anak. So kapag nag-asawa ng isang tao, ibig sabihin, mananako din sila na magkakaanak sila. Kasi minsan, may mga tao na nag-asawa, ayaw mo na mag-anak, so, na-abilities din yung purpose ng marriage na kaya na nagkasal, kaya nagkasawa, kasi, sino pala mag-anak. Go and multiply na sabi na ng Diyos. Kaya nagkasawa sila din ng Eva, it's go and multiply. So, ganun din, na marriage, isang purpose niya is fecundity. Kailangan na mga anak na magkakaanak at kaalagaan itong mga anak ito. So, yung aras, it symbolizes yung pag-aalaga din sa mga anak, yung mga properties. Na isang pangako na alagaan mo yung mga anak mo, so ganun din. So, para maalagaan mo yung anak mo, kailangan settled ka at yung mga pangkabuhayan na ginagawa ay okay, yung nagay settled para sa inyong dalawa. Hindi yung kaya nagtatrabaho para sa ibang bibigyan, hindi para sa pamilya. Okay.